Isa na namang magandang umaga ang sumalubong sa atin ngayong araw. At katulad ng naipangako ko noong Lunes, sasagutin natin kung paano nga ba pinapalakas ng K+12 ang kabataang Pilipino para sa kanyang sarili, pamilya at lipunan. Ayon sa DepEd, layon ng K+12 na magbigyan ng sapat na oras ang mga mag-aaral na mamaster ang mga konseptong kanilang inaaral. Magkakaroon sila ng vocational skills at maihahanda sila sa pagpasok para sa kolehiyo. Unahin natin sa araw na ito ang pansariling pag-unlad na sisimulan sa pagmamaster ng mga estudyante ng kanilang aralin sa kindergarten. Sa mga pananaliksik kasi, lumalabas na mula pagkasilang hanggang 6 na taong gulang ang pinakakritikal na panahon ng paglaki ng utak, ng 6 na po hanggang 7% laki ng utak ng isang adult or matanda. Kung kaya't mahalagang mabigyang pansin ang maagang edukasyon para sa mga bata. Sa kinder, matututunan ng mga bata ang alphabet, numbers, shapes, at colors sa tulong ng mga laro, kanta at sayaw na nakabase sa kanilang local culture at history. Pasisimulan din sa kinder ang paggamit sa wikang sinasalita nila sa kani-kanilang mga bahay o ang mother tongue para mas madali nilang maintindihan ang mga itinuturong konsepto. Para sa taong ito, 12 mother tongue languages ang ipinapagamit na panturo. Ang bahasa Sub, Bicol, Cebuano, Chabacano, Hiligaynon, Iloco, Kapampangan, Magindanaoan, Meranao, Pangasinense, Tagalog at Waray. Ang iba pang lokal na wika ay may dadagdag sa mga susunod pang mga taon. Sa ganitong paraan, mas magiging madali para sa batang Pilipino ang intindihin ang mga dapat nilang malaman at mas maihahanda sila sa pagpasok nila sa elementarya. Sa susunod nating pagkikita, titignan naman natin ang mga aralin ng mga bata sa elementarya at kung paano pa napapadali ng K+12 ang pagpapaintindi sa mga aralin sa mga mag-aaral. Sa muling pagkikita,